Dahil sa naranasang kalabidad taong 2009, ipinangako ni James sa kanyang sarili na magiging advokasya niya ang pagtulong sa ating kalikasan. Kaya naman, ang kanyang mga likhang kamay mula sa mga patapong basura, ang kanyang magagandang obra, ating pong silipin. Ang mga basurang wala ng silbi, nagagawang bago at kapaki-pakinabang. Ito ang pinatunayan ng proyektong sinimulan ng costume designer na si James taong 2016. Ako nga po pala si Nico James Talens. Nahilig po talaga ako sa costume, ma'am. After ko umattend ng cosplay event, talagang dun po ako namulat na napakaraming posibleng pwedeng gawin sa kapiraso ng tela na pwede siya makalikha ng magagandang kasuotan, ma'am. Ang mga ukay-ukay na sinimulan niyang pagtagpi-tagpiin, nagbigay sa kanya ng isang magandang ideya. Taong 2016, isang kliyente ang lumapit sa kanya para magpagawa ng gown para sa anak nitong sasali sa isang kompetisyon. Dito niya unti-unting nakita ang potensyal ng mga disenyong hango lamang sa may tunuturing nating patapon na basura. Yung una-unang costumes ko po talaga na ginawa is yun po, yung recycled attire para sa isang high school student po. Bilang risk taker po, talagang gusto ko po ng mga challenges, lalo na sa craft na pinasok ko po. And then, even meron kaba kasi hindi ko po alam ko paano umpisan yung design. Tinanggap ko po yung project ng kliyente. And ang ginamit ko po din that time nung tumanggap po ako ng design is yung gawain po siya sa, sa mga balat ng kape po. Bali, sa kalapit po namin tindahan mo, may nagtitimpla po kasi ng kape na sari-sari store. And then, sinesegregate po nila yung mga kape bago itapon lahat. And then, doon po pumasok yung idea na, paano kaya kung gamitin ko to bilang gown? Ang paisa-isang disenyo, umaabot na ngayon sa 15 hanggang 20 kada buwan. Unang design po, isinabot po ako ng 9 days. Bali, inabot po kasi ng 4 na pack ng assorted po ng mga plastic yung mismo kailangan i-segregate bago po makakuha ng enough na variant para makabuo po ng mismo isang buong gown. Inaabot po yun ng buwan, minsan 2 to 3 months po ang pagkokolekta po ng mga wrappers. Kahit basura, hindi madali ang proseso ng pagkalap, paglilinis at paghihiwalay ng mga wrapper at iba pang materyales na kanyang ginagamit. Yun po yung isa sa pinaka medyo mahirap po na proseso kasi kailangan po ilatag ang bawat wrappers, lilinisin po, kapag kailangan i-trim, and then isa-sort na po siya by variant po. And yun po, umabot po siya ng 4 to 5 days. Inabot po ng 2,000 to 3,000 pieces po yung adult size na na recycled gown para po sa mga pambabae. And for kids naman po, 1,000 to 1,500 pieces po. Kapag magde-design is tingnan po yung mismong shape ng katawan ng client. Napaka-importante po yun na alam po natin kung paano po at ano ang babagay na disenyo sa customer na binibihisan po natin. Kinukuha rin natin yung suggestion ng customers kung gaano po ka-importante sa kanila na secured yung mga parts ng costumes and kung makakagalaw po sila na maayos po kapag suot-suot na yung costumes. Crucial po yun na kinoconsider natin yung suggestions ng customers kapag gumagawa ng design kasi po sila po ang magsusuot at magsushowcase ng design na gagawin natin. Parang mag-guide lang po tayo sa kanila hanggang sa mabuo yung konsepto po. Puno man ng hirap at matinding craftsmanship ang kanyang mga disenyo. Madalas niyang ibinibigay ito sa murang halaga kumpara sa iba. Designer po, importante po na alam po natin paano maging resourceful sa paggawa ng design. Lalo na kapag limited lang po yung budget na binibigay ni client, doon po papasok yung part na challenging talaga, lalo na sa aming mga designer, kung paano po namin may improvise, ay mas stretch po yung budget ni client sa pagbili ng mga materials. Ganito po kasi ma'am, naglalaro po siya sa 3,000 to 5,000 pesos per design po siya. So hindi po kami nag-charge ng malaki considering sa craftsmanship po na ginagawa po namin sa bawat design. Ang lahat ng pagsisikap na ito ni James dahil na rin sa managing karanasan niya sa buhay. Bali, after ko po mag-high school, ma'am, and then since hindi po kaya ni nanay
ipagpatuloy yung college, naghanap na po ako ng paraan para kumita ng extra income para po sa family namin. And then, nagtrabaho po ako bilang service crew, construction worker, sales clerk din po sa ilang mga malls. And then, nung nakapag-ipon po ako, saka po ako nag-start ng sarili kong business. Namasuka rin po ako bilang helper po sa isang tahian. So, nakikita po yung mga mananahe na po ako, na-curious po ako kung paano nila nabubuo yung uniform, yung mga pants mula sa tela. And then, yun po, bali talagang tsinaga ko po na matutunan yung ginagawa po nila. Hindi lang basta kumita, isa rin sa nais isulong ni James ang mapangalagaan ng kalikasan. Ang pagbahang naranasan kasi niya at ng kanyang pamilya sa San Mateo, Rizal noon ang nagmulat sa kanya na kailangan niyang gumawa ng paraan para ipaalam ang kahalagahan na isalba at pahalagahan ng ating likas na yaman. Ako rin siya, ginagawa ko lang po talaga yung mga recycled costume because aside from earning money, it's my way of helping the environment. Pero ngayon, medyo lumawak na po yung pananaw ko sa pag-segregate ng mga basura at hindi na lang po siya nalilimit sa mga balat ng kape, kundi po sa mga lahat po ng mga ginagamit natin mga utensils, lalo na mga plastics po, kagaya ng mga packaging po from different fast food chains, and then sa mga mga balat ng kape din po, mga coffee shops na nagko-contribute po sa baha po natin. Lalo na po, alam naman natin na talagang pioneer yung Philippines ng mga storms po talaga. And then nung binahap po kami that time sa San Mateo, doon po na-ignite yung kagustuhan ko po talaga na mas palawakin pa yung kaalaman ko sa pag-segregate po ng mga patapon natin ng mga basura na pwede pang gamitin po to lessen the effect to the environment. Yes po, ma'am. So, mahirap man kung tuusin, pero maliit na paraan lang po yun, ma'am, para makatulong po tayo sa kalikasan. Dahil sa kanyang personal na advokasya, maraming nakapansin at sumuporta sa kanyang mga likha. Actually, ma'am, yun po yung nakakatawa kasi dati dito lang po within Metro Manila yung clients namin. Pero ngayon, nakakarating na po kami nationwide, and then nakapag-ship na rin po kami sa ibang bansa, kagaya sa Spain. Nasusot na po siya ng mga kliyente po sa ibang bansa po para ma-showcase. Minimake sure ko po talaga na kapag gagawa ng design is matagal pong magagamit ng client yung mismong design. And kagaya po na ito nakita nyo, inaabot po ito ng 3 to 4 years na pwedeng gamitin ni client ng paulit-ulit sa mga various events po, and then mga pageants, which is natutuwa yung client na meron po kami kasi nabibigyan po namin sila ng pagkakataon na i-showcase yung design ng paulit-ulit po. Hindi siya yung one-time use kagaya ng mga ibang DIY costumes po. Panawagan niya, sa tulong ng kanyang mga obra, marami ang makakita ng posibilidad na kumita kahit sa mga itatapon na lamang na basura. At mas maintindihan ng tao na bawat isa may kakayahang tumulong sa ating kapaligiran sa sarili nilang pamamaraan. Tulungan po natin yung kalikasan natin na makahinga ulit sa pag-segregate ng maayos, sa pagtapon po ng mga basura natin sa tamang lalagyan, at gumawa po ng paraan para ma-lessen po yung impact natin sa environment kasi tayo rin po yung makikinabang natin sa huli. Basura man sa paningin ng iba, may pakinabang ito para katulad ni James na ginagamit ang kanyang malikhaing pag-iisip para makabuo ng isang mapagmamalaking obra. Dagdag pa riyan ang natatangi niyang pagresponde sa ating kalikasan. Ako si James Talens, Certified E-Responder. Mga kababayan, salamat po sa inyong pong pagsubaybay sa Responde Mata ng Mamamayan. Para mapanood pa ang iba pa naming pagresponde sa ating mga kababayan, i-click lamang ang subscribe button o i-follow lamang ang Net25 social media pages at Net25 TV.